maraming kwento ng OFW, sari-saring kwento, iba-ibang version, no? Merong mga kwentong OFW na yung mga iniwan ng pamilya para sa kanilang pangarap. Meron din namang mga kwentong OFW na medyo kakaiba, may twist. So ngayon, we have a very special guest, mga kakwentuhan. And I'm sure magugustuhan niyo yung kwento. At I'm sure kilala niyo kung sino ang aking special guest ngayon. So please, let's all welcome si Jenna, aka ang well-known Mother Shingu. Yan. Hello po, mega kamusta po ang lahat? Maraming salamat, Kuya Eric, na makasama ako sa iyong interview ngayon pa na sa Kwento Mo Kwento Ko. Ayan, maraming salamat. Isang karangalan ng inyong mga interview din. Thank you so much, Jenna, for gracing our channel. At saka, alam mo, kasi nung nag-meet tayo first time, medyo ni-starstruck ako. Kaya sabi ko, parang nahihiya kay Mother Shingu na nalapitan. Pero naglakas loob ako nung event ng content creator na, ano ba yun? Unity Content Creator. Nag-meet and greet mga kasamahan natin, mga content creators dito sa Milano. Anyway, Jenna, okay lang Jenna tawag sa'yo kasi kilala ka na Mother Shingu eh. Si Jenna po mas kilala natin talaga, katulad ng sinabi ko, as a food blogger, content creator na well-known na sa mundo ng social media. But ngayon, meron tayong twist. Hindi natin siya makakakwentuhan bilang si Mother Shingu. Makakakwentuhan natin siya bilang si Jenna na isang OFW. Okay, so pakinggan natin ang kwento niya. Anyway, ayun Jenna, kumusta naman? Kumusta naman ang buhay mo bilang isang OFW? Hindi na as a content creator, as an OFW. Kumusta naman? As an OFW, syempre ayun, nami-miss ko pa rin ang Pilipinas kahit 12 years na ako dito sa Italy. Diba? 12 years. 12 years na pala. Matagal na rin, ha? Matagal na rin since nakuha ko ng aking asawa noong 2015 o 2014, I guess. Ganun. Okay, 2014. Speaking of that, Jen, paano pang naging proseso mo o paano ka naging OFW? Pwede mo bang maibahagi sa ating mga viewers kung paano nagsimula ang iyong journey as an OFW? First nga itong malalaman nila yung kwento ko talaga? as an OFW. Dito na maririnig sa Kwento Mo Kwento Ko. Yes. So excited ako ikwento yan. So way back 2013, Okay. nagkakilala kami ng aking asawa. Tapos, pero sa online lang. Uso pa ngayon yung mga Facebook. Okay. Nung babago pa lang umuuso ang Facebook. Umuuso pa lang ang Facebook noon, Okay. di ba? Nag-Facebook. Ngayon, mayroon akong friend dito sa Italy. Okay. Nag-comment ako doon sa friend ko, tapos nag-comment siya, tapos minessage na niya ako, siguro nagandahan siya. Oh! Sino ba naman hindi magagandahan kay Mami Shingu, kay Mother Shingu? Diba? Okay. Ngayon, tapos, yun na, ano na siya, lagi niyang kinukwento, pinakita ko lang yun ng €5. Joke. Ganun siya pag magkukwento. Pero Okay. naman, seriously, siya, nag-message siya, nagkakilala lang kami, yung parang kwentuhan lang na kamusta kayo, mga ganun. Yeah. Hanggang sa, nagka-developan yung feelings, kahit online lang. Yung chat-chat lang uso pag Skype. Yes. Oo, yeah. Oo. Mga panahon yan. Yung panahon Medyo yun, may Skype pa. mas magano pang pa. Skype. So, doon kami video call. After 1 year, naging kami, actually, hindi 1 year. Actually, ilang months. Naging kami, first boyfriend ko siya. Wow. First and last, yan. Nice. Talaga. Tapos, after mga ilang months, siguro almost 1 year, sabi niya, uwi daw siya. Uwian niya ako. So, ako naman, sige, uwi ka dito. Tapos, ang gusto niya, pakasalan na ako. Teka muna. Nabanggit mo, uuwi siya. Meaning, nandito na siya. Nandito na talaga siya. Okay. Italian born na siya dito. Ayun. Okay, so Italian born si Eric, si Daddy Shin. So Italian born, ibig sabihin, nandito na siya noon, nagkakilala kayo, naging kayo, inuwian ka niya. And then, And then, nagpakasal.
Agad. Pinakasalan na niya ako agad. Agad. Ayaw nang pakawalan si, Diba? si Jenna. First meeting, 1 week pala kami magkakilala, gusto niya magpakasal na kami. So ako, actually, napagplanuhan na namin yon kasi ayaw daw niya ng LDR. Okay. Ang gusto niya, ayaw na niya nang pauwi-uwi siya, gusto niya pupunta na ako dito. Oo. So habang nagpa-process siya habang nagpaplano kami, at that was siguro April, plano na namin magpakasal, umuwi siya January. So ako naman, habang bago siya umuwi, pinaplano ko na yung mga processing ng mga marriage, Yung mga kailangang documents Oo, yung mga senuma. Yes, ako na yung yes. nagpa-process noon. Okay. So, pumayag na rin ako. So, after niyang umuwi, syempre hindi pa siya kilala ng parents ko. What? Definitely, kasi nagchat-chat pa lang kayo eh. Hindi alam ng parents ko na balak pa namin magpakasal. Talaga? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi unika iha ako. Oh my. Mag-isa, wala akong kapatid. So, hindi ko alam kung paano ko sabihin. Tapos, hindi ako nagdadala ng boyfriend. Ni minsan wala kang pinakilala sa kanila na nanliligaw never. sa'yo. Never, wala kahit maniligaw. So, this is my first time. Talaga lakasan na ng loob. Daddy Shin, you're a very lucky guy. so ibig sabihin, yun na nga, eto mga kwentuhan na, you heard it first here sa aming channel, ang kwento ng love life ni Jenna, aka Mother Shingu. O, di ba? So, yeah, okay. So, nagpakasal na kayo. Ano yun? Subito, kaagad kinuha ka niya? O Hindi kasama naman ka niya? agad kasi syempre ipaprocess pa yung nula osta eh. Okay. So it took almost 1 year para makuha ko. Okay. So, So yung panahon na yun, yung 1 year na pinaprocess yung pagpunta mo dito, how was it? Anong pakiramdam? Yung tipong alam mong mag-abroad ka na, susunod ka na sa Italy. excited ako syempre. Excited ka? Excited ako na, kasi ako, dream ko din kasi dati nung nasa Pilipinas, gusto ko talaga mag-abroad eh. Okay. Actually, bago ko siya makilala, plano ko nang mag-Canada nun eh. Sa Canada? Oo, nag-ano ako nung nagki-caregiver ako kasi ako ay nurse ako sa atin. So, ang plano ko talaga nun is, nag-took ako ng IELTS, okay na. Nag-caregiver ako, napos ako ng NC2. Ngayon, nakilala ko naman yung asawa ko habang nag-aaral ako. So, ayun. Panira. Nakasegue tayo ng Italy. Nasegue, Oo. So, yun. Kaya after 1 year, ito na ako. Exciting naman kasi makakasama ko na siya. Bubuo na kami dito ng pamilya. I know. Talagang hindi ka na pinakawalan, kumbaga. True yun. So, during the time, nung alam mo na mag-abroad ka, ano yung mangyayari? Ano yung pwede mong gawin pagdating mo ng ibang bansa ng Italy for that Oo matter? naman. Gusto ko mag-work. Mm. Gusto kong work. Siyempre, gusto ko rin makaipon. Okay. Gusto ko rin Okay. makatulong sa parents ko. So, bagong buhay. Sabihin Yung natin, life. nung dumating ka na dito after several months of waiting, after a year, so nakuha ka na niya. Mm-mm. Nung dumating ka na sa Italy, anong na-realize mo? Anong feeling? Actually, nagustuhan ko naman. Anong month ko ba nung dumating? Dumating ako dito summer eh. Summer, so hindi yun ganun, ay hindi ganun ka So parang mga July. hindi ganun ka-shocking yung Hindi, na winter ang yung dating mo. panahon, hindi. That's Pa yun, mga nakalawit-lawit pa yun. Mga maraming pakita. Ay, ano pa, Oo. ano. Okay. So, ibig sabihin, hindi ka na culture shock or Na-culture shock in a way na sa parla, yung sa language. Sa language. Sa language talaga. Normal naman yun. pinakamahirap, which is normal. paano ang ginawa ni Eric para suportahan kanya sa Nag-aral sa ako. bagong life mo? Pinag-aral niya ako ng Italian language. Language, Nag-enroll ako agad. Mga 1 month. Wala pa atang 1 month, nag-aral ako. Okay. And ano yung first job mo bilang isang manggagawang Pilipino? Nagtrabaho ako sa hotel, Arman Hotel. Really? Oo. Ano ako doon, ano ba yung tinatawag sa naglilinis ng mga rooms? Kameriera, parang ganun. Oo, Camerera Piani. Yan, yun. Parang, yun. Sige, yun. Oh, yun yung first try First ko. job mo. Hindi naman nagtagal, siguro 2 weeks lang ako doon. Bakit? Kasi parang ano siya yung agency lang siya. So Okay. hindi okay yung bayad para sa pagod. So hindi siya worth it. Hindi siya worth it. Oo. Kasi Anong feeling nun nung ginagawa mo yung trabaho na yun? actually, Nurse ka sa atin, di ba? Magiging nurse, gusto ka sali. oo, Gusto mo. syempre. Yun yung Actually, nakaano na ako na ang ganito talaga ang buhay sa abroad.
So pagdating sa trabaho, hindi talaga actually, honestly, hindi ako na-shock sa trabaho. Okay, So that's parang good. expected ko na hindi ako magiging prinsesa, alam ko na hindi ko ma-apply yung aking pinag-aralan ng Okay. 4 years. Actually, yun, yung 4 years ko na. So more or less, meron ka ng idea kung ano yung Oo. dadatnang mong buhay dito sa hindi naman Italy. kasi ako pihikan. That's good. Oo, Kahit unika iha ka. Hindi ako pihikan talaga. Basta ako gusto ko lang may trabaho, gano'n. Okay, that's good. That's good to know. Nung hindi ka tumagal doon sa first job mo, ano yung mga sumunod na ginawa mo? Sunod ko ay Magatsino. Magatsino, mga kakwentuhan. Yung Magatsino po, warehouse. Warehouse. So, anong trabaho? Trabaho ko as yung parang yung mga gumagawa ng mga busta. Okay. Oo, yung mga box, bangkale. Push ka na. Marunong ka magmukali. Oo! Ginagawa ko tayo, hihilahin mo. Talaga yung pati muleto? Oo, tapos may mga makina ka. Talaga? Gagawin mo yung mga box. Kailangan mabilis ka din kasi Magatsino may quota yun. May quota. So ayun, yun. Okay sa'yo yun. Hindi ka... Oo, puro Pilipino lahat doon. Talaga? Oo. So kaya mas madali ka naka-adapt kasi marami kang kasama kababayan natin. Puro halos Pilipino nandun. Pinasok lang ako ng kakilala. So Okay. ayun. Hindi din naman ako ganun nagtagal doon kasi extra lang. Hindi talaga extra sila... Hindi yung fixed na job talaga. Mm. Pero hindi ka nagtrabaho bilang yung usual na ginagawa ng mga kababayan natin dito pag dumating sila na, lalo na kung wala pang papel, yung naging kasambahay o Actually, naging babysitter, gano'n. hindi ako nagtrabaho ng Hindi ka naging. siguro walang nagbigay ng ganun. Walang pagkakataon Walang siguro. pagkakataon. Yung mga nabibigay sa akin, mga kilala ko yung mga ganun job. Yung mga sa Dita, sa Magatsino. At least okay din yun kasi hindi man bibira. Madami din naman, pero mas sa majority nga ng mga kababayan natin, pag dumating dito, ang in-expect nilang job, yung maging kasambahay, mostly babysitter o caregiver, yan mga ganun. Yun nga rin na-expect ko, caregiver, kasi nurse ako, diba? Pwede ako sa caregiver. Exactly, Pero hindi ako nagkaroon ng ganung opportunity. Iba yung naging landas ko . Kaya wala na, hindi ko na rin talaga Nagamit. nagamit yung So, hindi ka naman, nandito ka na, nung nagkaroon ka ng permit o permit to stay, o ikaw ba nagkaroon ka na ng... Hindi, actually, pagpunta ko dito, okay naman kasi Okay na. kari ko ako ng asawa ko, so may permit to stay ako. Meron ka na? Oo, meron. Hindi ka nag-isip na mag-apply kaya ako bilang nurse din dito? Nung panahon kasi yun, para inisip ko kasi yung language. Language, oo. Parang hihirapan ako. Nahihirapan ka pa? Oo. Oo. Hindi ko Hindi mo na... parang humina yung confidence level Yung ko dahil confidence. sa language, barrier. Bilang isang OFW, isang manggagawang Pilipino, meron ka bang unforgettable experience nung babago ka pa lang dito? Siguro yung mga minsan kasi hindi mo may iwasan sa trabaho yun. Hindi. Paano ba? Parang hirap pa. Ang unforgettable experience. Yun nga, siguro yung kunwari, nagtrabaho ako sa hotel, parang ganun. May mga may mga seniority ng mga Pilipino na matagal na ako dito. Okay. Parang gano'n. Yun, hindi mo may iwasan na may mga Pilipino na iba ang tingin sa'yo kasi bago Yes, ka pa lang. dahil bago Tapos ka hindi pa ka lang. marunong mag-Italiano. Ako magaling ako mag-Italiano. So, parang doon, dinedegrade nila yung kapwa nila. Hindi mo may iwasan yung may mga ganung opportunity. Yes, May yes. mga ganun talagang Well, nangyayari sa atin. pero in the end, tayo pa rin naman ng magkakasama mga Pilipino. Hindi naman natin talaga may iwasan yun. So, at least, di ba, hindi ka tulad ng ibang mga kababayan natin na nagkaroon ng mga talagang masamang experience. No? Unlike you. Okay. Enough of that. Tayo mapunta naman tayo kasi I'm sure madami na curious. Daanan lang natin ng mabilis. Bakit Mother Shingu? Paano ka nag-start ng pag-vlog mo sa social media? Way back 2019, yung COVID. COVID days. COVID Okay. days. Lahat ay nasa bahay, bawal lumabas. So di ba nag-boom yung YouTube noon? Yes. Madaming gusto madaming. mag-YouTube. Hindi ko alam kung bakit ko nagustuhan di mag-YouTube . Hindi ko alam kung anong nag-ano sa akin, bakit nalaman ko na may YouTube. Okay. Siguro kasi since before na rin,
way back nasa Pilipinas pa ako, mahilig na talaga ako mag-video. Okay. Mag-picture-picture nga lang. Yung mga mahilig ako mag-resto hopping, yung mga restaurant, gusto ko mga pag kumakain ako, gusto ko videohan ko, binibideo tapos mo. sinishare ko sa iba, na kumain ako sa ganito. So parang yun talaga yung ano ko talaga, since Parang, dalaga pa lang ako, gusto ko na parang talaga. passion. Oo, Parang passion. yung passion Gusto mo. ko na talaga. Pero hindi pa usang vlogging. Okay. So parang post-post lang siya na. Tapos yun nga, nung 2019, nakita ko na, ay parang ang ganda nitong YouTube, gusto ko din. Mm-mm. So naisip ko mag-vlog din. Talaga kasi feeling ko kasi, yun talaga ang akin, may calling talaga ako sa vlogging. Okay, okay. So try lang ako, eme lang ako sa mga friends ko, ganyan, di ba? Tapos naisip ko, parang ano kaya ang content na gusto ko? So nakapanood ako ng YouTube na parang mga Korean na kumakain. Sabi ko, ay parang kaya ko to, gusto ko to. Kaya ko rin kumain ng ganun. Di ba? Yung parang nainganyo ko, sarap, ang galing. Parang nakakainganyo manood ng mga ganitong. Yes. Ano, tapos ang daming views. Oo, So, parang- usually. Oo, usually. mahahakot mo yung mga tao kasi kumakain ka lang, hindi ka pa, effortless pa, hindi ka masyadong, Sasalita, hindi ka masyadong makikipag-usap. mag-edit kasi kakain ka eh. Kakain ka lang, oo. So, ayun. So, nag-start ako ng mukbang. Tapos, unti-unti, day by day, dumadami yung subscribers, dumadami yung views. Yung views, Hanggang sa pumatak ako ng 100,000 plus na views. Sabi ko, ayun, hanggang sa naging passion ko na tinuloy-tuloy ko na siya. Naging ano na siya, ba? Okay to. Di ba? Oo, Diretso ito na. nakikilala ko dito. Yeah. Parang, Bakit Mother Shingo ang Mother Shingo kasi, first of all, syempre, mother ako. Okay. I have 2 kids, dalawa yan, isang 9 years old, isang 2 years old. Tapos, sa pangalan ng panganay ko ay Shin, palayo si niya Shin. yun. Oo. Okay. Shin talagang tawag sa kanya ng lahat. So, Okay. mother, isa pa lang anak ko noon nung gumawa Si ako. Shin pa lang? Si Shin pa lang. Okay. Kaya Mother Shin. Mother Shin. Yung Gu, dinugtungan ko na lang yon kasi ang tawag ko sa mga viewers ko ka-Frenny, which is Shingu means friendship, friend sa Korean. Friend. Shingu is Korean word yun. Korean word yun. May ako sa mga Okay. Korean. So, Shingu friend yun. Ayun, now you know, Mother Shingu, Korean word, mommy, plus yung kanyang baby na si Shin. Okay. Ayun, yun na yun. So yun, ngayon, vlogger ka na, content creator, well-known content creator, halos mag-million subscribers ka na. Congratulations, malapit na. Hindi naman. Kunti na lang, di ba? Ayun, bilang isang OFW na nandito na sa Italy, ano mas prefer mo? Maging vlogger na lang o maging isang normal na manggagawang Pilipino pa rin? Actually, ito kasing vlogging ay hindi ko kinukonsider sa trabaho eh. Okay. Kasi passion ko talaga Passion yun. na lang. Parang yun na yun talaga yung nakasanayan ko. Parang ito talaga yung gusto kong gawin. Okay. So, parang sabi kong part-time ko na din, pero ano ko na rin, talagang ito na rin yung gusto ko, hilig ko na rin talaga. Okay. So, hindi ko na siya kinoconsider as job. So, pero meron ka talagang Meron talaga permanent akong day job? Permanent day job talaga ako. Okay. Meron talaga akong trabaho. Okay. Ano yung ginagawa mo? Yun nga, nag-work ako sa Jollibee. Jollibee ako. Si Jollibee ka? Hindi mo alam? Hindi. Akala ko si Ate Shawi. Mag-work kami ang mga Ah. pioneers. Since nag-open yung Jollibee. Ayan. Papi G, punta tayo sa Jollibee minsan. 2017, I guess, nag-open yung Jollibee. Talaga? Sarado kami Nire-renovate, ngayon. nire-renovate. Mag-work kami niya neti siya. Okay. Ano kami, mga pioneers kami doon. Kami na lang mga, mga Talagang talagang sa food, ano pa rin, so doon pa rin so sa Jollibee siya. Okay, so mga kwentuhan, meron na po dito sa Milan, 2 Jollibee na, di ba? Okay na. Isa po, Jollibee, baka naman. Ayun, so that's good. Ang galing, no? Yung mo, food vlogger ka, nagkatrabaho sa Jollibee, sa alam naman natin na Philippine company yung Jollibee. Tapos, si Daddy Shin, saan siya? Ano siya naman siya, manager siya sa isang, ang tawag doon, sa isang magatsino. Okay. So, more or less, pero si Daddy Shin is Italian citizen na. Oo. So, Ako hindi pa. hindi natin siya makukonsider as an OFW kasi Italiano na. Pero Pilipino pa rin, no? Pilipino. Pilipino pa rin. Kumbaga, pusong Pilipino pero Italian citizen na. Ikaw hindi pa? Hindi pa. Okay. So, balak mo bang maging Italian citizen? Naka-apply na. Naka-apply na? Oo. Okay. So, buti na nakakwentuhan na natin si Gianna ngayon. Oo. Habang OFW pa Napaduwal talaga siya. naman ako.
Ah, So, Pilipino papadual. pa rin ako. Oh, that's good, that's good, that's good. Dual pa rin. Hindi naman niya po Oo, maganda lang i-abandon na may ng- dalawa kang passport. tama Diba? naman. Since yan, mahilig tama ka maggala travel. Exactly. Yun. When was the last time na umuwi ka na kayo ng Last Pilipinas? year. Last year. Okay. So, how do you find Pilipinas? Ang mga parents mo nasa Pilipinas pa. Nasa Pilipinas. Nag-iisa ka. Ah, After ba nung magpakasal kayo, nakauwi ka ulit sa atin? actually, hindi ako. 3 years. After 3 years. Ah. Wala ka pang anak noon? Meron na. Anak mo na Shin. Mm. Anong feeling na? Anong sabi ni Okay naman, excited. Kasi may debit-bit na akong isang maliit. Meron na Excited silang ang apo. parents ko. May apo na sila. Ayun, nung una kong uwi, masaya. Masaya. Oo, That's excited good. ang That's good. parents ko. Jenna, tanong ko lang, paano mo nababalanse yung pagiging isang mommy sa dalawa mong anak, pagiging wife kay Daddy Shin, at saka pagiging isang OFW? Paano binabalanse yung time mo sa kanila? Actually, mahirap. Mahirap. Mahirap talaga. O, Kasi plus vlogging. plus vlogging pa, di ba? Ang hirap Oo, talaga di ba? siya. Hindi ko talaga siya actually mabalansin minsan ng ano. Hmm. Buti na lang talaga may mother-in-law ko na tumutulong, nandyan pagka kailangan. Yun na lang, grateful ako doon. So yung at least meron ka support system. May support system naman. Kasi kung ako lang din, mahirap talaga. Mahirap. Hindi ko alam kung paano ba talaga. Kasi tapos may mga events pa, may mga restaurant ako na nagpa-vlog sa akin. Oo, ang dami din nagpapakolab nila. sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko yan. Kung wala yung ano ko, madaling ko, hindi ko alam kung paano ko iwan yung mga bata. Yes. Kasi yung youngest mo is? How 2 old? years old pa lang 2 siya years eh. So old. hindi ko siya pwedeng dalhin sa mga resto kasi Yes, hindi ako oo. makakapag-vlog eh. Tama. So ang hirap. Pero mahirap pa rin hanggang ngayon na may support system na ako. Lalo na siguro Kung wala. kung wala, di ba? So hindi mo ba inisip na kunin dito, papuntahin dito parents mo, Gusto ko mami mo? naman, kaso syempre, nandiyan pa yung mother-in-law ko naman. Pero nag-aano kasi, inantay ko pa yung Italian citizen ko. So para mas mabilis. Para mas mabilis ang yung pagkuha makuha. nila. Pero ayaw kasi nila dito. So kukunin ko sila as a tourist lang, parang hindi naman magtatanong. Mag-i-stay lang muna Kasi ng nakikita yung future nila dito kasi may hindi pa lang nila may makakandaan. ina. Oo. Hindi nila- Saan nga pala kayo sa Pilipinas? Sa Lipa, Batangas ako. Batanggenya. Alae. Batanggenya. Okay. Parang si Tita, di ba? Oo. Okay. Allora, nakakatuwa itong kwentuhan natin. Kakaiba. Kasi actually, may mga naiisip akong gustong itanong kay Jenna. Pero since yung kwento niya is talagang, sabihin natin, unique para sa isang OFW, ganito lang gagawin natin. Tanungin lang natin siya isang rapid fire ng mga questions. No? Para, Jen, sagutin mo lang. First thing that comes to your mind. Okay? Allora, sige. Ito. Italia o Pilipinas? Italy. Okay. Anong pinaka namimiss mong pagkain na Pilipino? Street foods. Like, Like mga isaw. isaw. Oo, wala dito nun eh. O nga, walang dito Di ba? dinibenta. Oo. Dito dinibenta. Okay. Sino ang mas makulit? Yung panganay, yung bunso, o si Daddy Shin? Panganay? Akala ko si Daddy Shin. Oo eh. Okay. Anong pinakamahirap sa pagiging isang OFW? Yun siguro yung, syempre, madami. Ang dami, hindi naman palagi masaya eh. Di ba? Hindi palagi masaya ang buhay. Sige, syempre, financial. Okay. Dami kang mga bayarin. Di ba? Kailangan, syempre, gusto mo balance yung life mo, di ba? Yes. Balance yung family sa trabaho. Lalo, full-time din ako sa trabaho ko. Hindi ako part-time. Yung, tapos, syempre, kailangan ko rin magpadala sa amin. Diba? Marami. Nagsusupport ka pa rin sa May parents mga support na rin ako sa parents ko. Tapos, etong actually, masaya, actually, hindi ko na rin, alam mo yung buhay ko, hindi ko alam kung ano yung nakakasad. Kasi grateful ako lagi eh. Yes. And that's a Oo. good thing. Oo, hindi ko naiisip yung mga negative. It's nice. Oo. Hindi ako masyadong nagfo-focus sa yung mga problema. Oo. Yung parang, kung na nagka-problema, hindi magagawa ng ganun. Magagawa ng paraan. Parang Lagi may ganun. solusyon. Lagi may solusyon. Mm. Laging pray lang. Actually, ang asawa ko, pinagdasal ko lang yun. Talaga? Sabi ko, Lord, ano lang, gusto ko yung first class ko na talaga yun. Yun na talaga yun. Hindi ako, siya na talaga yun. Yung talaga na, lahat nakukuha sa dasal. Parang ganun ako. Kaya hindi ako masyadong, ayoko ng stress. Kahit sa trabaho. That's good. Kunwari, may magulo sa work. Parang ganun. Wala akong ano lang. Easy lang ako. Easy lang ako. Sabi ng mga ka-work ko, alam mo yung kung talagang tatagal dito. Kasi nagkakagulo na ang lahat, chill ka lang. And that's a good thing kasi Ako.
almeno at Wala least, akong pake. di Wala ba, akong, hindi ka, hindi ko dinidibdib lahat. hindi nakaka-stress, di ba? Hindi ka na-stress. Mga issue hindi ko... That's good thing, hindi ko that's a talaga good siya thing. inaan. Okay, so anong pwede mong maging advice sa mga kababayan natin na nagbabalak maging OFW? So yun, masaya naman ang buhay abroad kasi kung ikaw ay kasama mo mga pamilya mo. Okay. Pero nakakalungkot talaga kung hindi. Ako talaga ay blessed lang kasi nakasama ko yung pamilya ko dito. So, mas gusto ko dito kasi nandito sila. Mm-mm. Tapos mas gusto ko yung ano dito, yung mga benefits, ganun. Yes. So, ang mapapayo ko lang mapapayo nga, no? Oh, may papayo mo Sa din sa mga gustong nagbabalak na maging So, yun, maganda dito sa Italy, lalo kung masipag ka. So, kung Okay. gusto talaga nila dito mag-abroad, Mm-mm. why not, di ba? Kung gusto talaga nilang better life. Kasi malaki naman talaga ang kitaan dito. Yun nga lang, mataas din ng ano. standard of living. Oo, pero depende kasi sa tao yung kung paano nila ihahandle Exactly. yung Siguro, depende rin kung yung saan nila gustong financial. pumunta. Oo, kung saan nila gustong pumunta. Yes. Eto, maganda tong tanong na to. Nakita ko. Kung may ibibigay kang award sa sarili mo bilang isang OFW, ano yung award na pwede mong ibigay sa sarili mo? Sa akin. Award to myself. Kung halimbawa, bibigyan ka ng award, gusto mong bigyan ng award sa sarili mo. Mag-coachera. Wow naman! Gusto kong sumakay ng barko, mga 9 days. Ganun. Ang simple lang ano. Diba? Gusto ko yung ano, gusto ko mag-relax. Gusto mo mag-relax? Gusto ko kasi lagi akong masaya. That's a good thing. Diba kasama ko yung pamilya ko, enjoy kami doon. Oh, Hindi ko- chill lang, di Diba? ba? Hindi ko naisip yung pera. Pagkatapos na lang, Oo. pagbaban nyo na ng barko. Diba? Di ba? Nakakatawa. Yeah, that's good. Sige, Alora, mga kakwentuhan, narinig na nyo ang kwentong OFW ni Jenna. Jenna, please promote your page and channel muna bago tayo magtapos. Ayan. Ayan, para po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, please follow niyo po ako sa aking Facebook page, Mother Shingu, at sa akin pong YouTube channel, Mother Shingu. Ayan. Maraming salamat po mga kwentuhan. Ayun. Naku, Jenna, thank you so much for this opportunity na makasama ka namin at maibahagi mo ang iyong kahit konting kwentong OFW sa ating mga manonood. And I'm very grateful and honored na ang isang well-known na content creator, vlogger, napagbigyan ang katulad nating nagsisimula pa lang. Nakaiba nga yung kwentuhan na to eh. Kasi hindi pa ako na-interview ng ganito eh. Puro kasi sa content. So kaya ako na may kwento ko din Yung other side other ni Jenna. side ko. Oo. Which is hindi naman totally lahat. Pero at least yung a little bit of story ng life ko ay na-share. Yes, And tama. grateful ako sa inyo. Thank you so much, Jenna. And yun, Alora, mga kakwentuhan. Tandaan nyo sa bawat OFW, laging may kakaibang kwento. At sa bawat kwento na yan, syempre kailangan natin kahit paano mai-share sa inyo para naman malaman nyo rin kung ano yung mga pinagdadaanan ng ating mga kasamang OFW. So again, maraming salamat and I hope to see you again sa ating mga susunod na kwentuhan. Okay, thank you Mother Shingu, thank you Jenna, and don't forget to like and subscribe. Baka naman follow nyo rin si Jenna, ha? Okay, thank you so much. Ciao. Bye. Hanggang sa muli. So